Sinutiya at pinalayas kami ng biyenan ko nang malaman na may autism ang anak ko. Hindi pwede ang siraulo sa mansyon ko. 20 years makalipas, naging abogado ang anak ko at namamakawa ang biyenan kong kunin siya dahil sa kaso niya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa simpleng sagot na yan, nalalaman natin na kahit magkalayo tayo ng lugar, pare-pareho tayong may pinagdadaanan, may iniingatang mahal sa buhay, at may sugat sa puso na tahimik nating dinadala habang patuloy na lumalaban sa araw-araw. Sa maliit na bayan ng San Isidro, kilala si Salomea Alvior bilang isang babaeng tahimik ngulit hindi mahina. Mas kilala siya ng mga tao sa palayaw na Mea. Hindi siya lumaki sa marangyang bahay, hindi rin siya nakaranas ng buhay na maraming pagpipilian. Ang kanyang ama ay dading karpintero na namatay sa sakit sa baga, habang ang kanyang ina naman ay nagtinda ng kakanin sa harap ng palengke hanggang sa manghina na ang tuhod nito sa katandaan. Bata pa lamang si Mea, alam na niya kung paanong magtipid ng bigas, paanong magtago ng barya sa lumang lata ng gatas, at paanong ngumiti kahit wala ng ulam sa hapag. Ngulit kakaiba si Mea sa karamihan. Kahit mahirap, mahilig siyang magbasa. Kapag tapos na siya sa pagtulong sa ina sa pagtitinda, pumupunta siya sa munting aklatan ng bayan at doon nagpapalipas ng oras. Binabasa niya ang mga kwento ng mga babaeng hindi sumuko, mga taong bumangon mula sa kahirapan at mga kasong legal na minsan ay hindi niya lubos maintindihan pero pilit niyang kinag-aaralan. Pangarap niya noong una na maging guro, pero dahil kapos sa pera, natigil siya sa kolehiyo at nagtrabaho bilang assistant librarian sa isang maliit na paaralan. Doon, niya nakilala si Edric. Si Edric ay anak ng kilalang pamilya sa Maynila. Ang mga Montemayor ay may-ari ng malalaking subdivision, hotel at commercial buildings. Sa unang tingin, mukhang hindi sila kailanman pagtatagpuin ng mundo. Si Mea ay simpleng babae na sanay maglakad pa uwi para makatipid sa pamasahe, samantalang si Edric ay lalaking sanay ihatid ng driver kahit saan. Ngulit noong araw na pumasok si Edric sa library para maghanap ng lumang libro tungkol sa kasaysayan ng San Isidro, si Mea ang tumulong sa kanya. Hinahanap ko sana yung tungkol sa lumang hasyenda sa dulo ng bayan, sabi ni Edric habang tila nahihiya pang magtanong. Tiningnan siya ni Mea at itinuro ang ikalawang hanay ng mga lumang aklat. Kung tungkol sa hasyenda ang hanap ninyo, huwag kayong magsimula sa property records. Magsimula kayo sa kwento ng mga magsasaka. Mas mauunawaan ninyo kung bakit mahalaga ang lupa kapag alam ninyo kung sino ang umiyak para doon. Napansingi si Edric. Iba ka sumagot? Library po ito, mahinang sagot ni Mea. Minsan dito hindi lang libro ang hinahanap. Minsan, dahilan. Mula noon, madalas nang bumalik si Edric. Noong una, tungkol sa libro ang usapan. Sumunod, tungkol na sa buhay. Natuklasan ni Edric na hindi lang maganda si Mea sa paningin, maganda rin ang isip nito. Hindi siya madaling mapahampa sa mamahaling relo o sasakyan. Mas napapansin niya ang tao sa paraan nitong makipag-usap sa janitor, sa gwardya, at sa matandang nag-aayos ng mga sirang upuan sa paaralan. Isang hapon habang umuulan, naabutan ni Edric si Mea sa gilid ng kalsada. Basang-basa ang sapatos nito, hawak ng isang plastic bag ng lumang libro. Ihahatid ka ng Edric. Hindi na, malapit lang naman. Mea, malayo ang bahay ninyo, alam ko. Tumingin siya rito. Kapag nasanay kang maglakad, umiikli ang daan. Tahimik na napatingin si Edric sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may babaeng hindi nagpapakita ng interes sa yaman niya. At dahil doon, lalo niya itong minahal. Ngulit hindi ganon ang naramdaman ni Doña Severina Montemayor, ina ni Edric. Sa unang araw pa lang na ipinakilala si Mea sa mansyon, kitang-kita na sa mata nito ang pagkasuklam na maingat lang itinatago sa manipis na ngiti. Nakasuot si Mea noon ng simpleng puting bestida na siya mismo ang nagplansya. Malinis siya, maayos at magalang. Pero para kay Doña Severina, kulang pa rin iyon. Kaya pala bihira ka nang umuwi. Malamig na sabi ni Doña Severina habang sinusuri mula ulo hanggang paa si Mea. Magandang gabi po, Doña Severina. Magandang gabi, sagot ng matanda. Sana marunong kang gumamit ng tamang kubyertos. Ayokong mapahiya ang anak ko.
Doon pa lamang naramdaman na ni Mea na hindi pagmamahal ang susubok sa kanya kundi pagmamataas. Pero mahal niya si Edric at noon naniniwala siyang sapat ang pagmamahal para tibagin ang pader ng isang tahanang hindi marunong tumanggap. Ikinasal sila sa isang marangyang simbahan sa Maynila. Maraming bisita, maraming bulaklak, maraming ilaw. Ngulit sa likod ng kinang, naroon ang bulungan. Naroon si Carmelita Veira, pinsan ni Edric, na nakasuot ng mamahaling gown at laging may matang naghahanap ng pagkakamali ni Mea. Ang galing niya, no? Bulong ni Carmelita sa isang bisita. Mula library diretso sa Montemayor Mansion, iba rin ang talino kapag ginamit sa tamang lalaki. Narinig iyon ni Mea, ngunit hindi siya nagsalita. Pinisil lamang niya ang sariling palad. Hindi siya sanay makipag-away sa gitna ng maraming tao, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan. Pagkatapos ng kasal, tumira sina Mea at Edric sa mansyon ng Montemayor. Malaki ang bahay, halos parang museo. Mataas ang kisame, makintabang sahig, at may grand staircase na tila ginawa para sa mga eksenang kailangan may manood. Ngunit kahit gaano kalaki ang mga silid, pakiramdam ni Mea ay lagi siyang nasisikipan. Bawat kilos niya ay pinapansin, bawat suot niya ay pinupuna, bawat salita niya ay sinusukat. Buti na lamang at may ilang taong naging tahimik niyang kakampi. Nariyan si Manang Bining, ang matandang tagaluto sa mansyon na mahigit 30 taon nang naglilingkod sa pamilya Montemayor. Mabagal na itong maglakad ngunit matalas pa rin ang pakiramdam sa lungkot ng ibang tao. Isang gabi, nakita ni Manang Bining si Mea sa kusina, mag-isang umiinom ng tubig habang pinipigilang umiyak. "Hindi ka sanay sa ganitong lamig ng bahay, ano?" tanong ng matanda. Napalingon si Mea. "Ayos lang po ako, Manang." "Hindi lahat ng ayos ay totoong ayos," sagot ni Manang Bining. "May mga bahay na malaki pero walang yakap. Kapag nahihirapan ka, dito ka lang sa kusina. Kahit papaano dito may init." Nangangati ring nagpakilala sa kanya si Tomasito, ang hardinerong tahimik at laging may putik ang laylayan ng pantalon. Hindi ito pala salita pero kapag nakikita niyang pinapagalitan si Mea dahil lang sa maling ayos ng bulaklak sa mesa, kinabukasan ay makakakita si Mea ng maliit na paso ng sampagita sa bintana ng kanyang silid. Para bang tahimik nitong sinasabi na may nakakaalala pa rin. Sa kabila ng lahat, sinubukan ni Mea na maging mabuting asawa. Inasikaso niya si Edric, natutong makihalubilo sa mga bisita, at pinilit na abutin ang tamantayan ng pamilyang kahit kailan ay hindi naman talaga siya gustong tanggapin. Sa unang taon ng pagsasama nila, may mga pagkakataong ipinagtatanggol siya ni Edric. Ngunit kapag si Doña Severina na ang nagsalita, madalas na yumuyuko na lamang ito. "Edric, hindi lahat ng sinabi ng mama mo tama," minsan sabi ni Mea habang nasa silid sila. Napabuntong hininga si Edric. "Alam ko, pero matanda na siya. Sanay siyang sinusunod. At ako, kailangan ko bang masanay na sinasaktan?" Hindi nakasagot si Edric. Doon unang natakot si Mea, hindi dahil sa galit ng biyenan niya, kundi dahil sa katahimikan ng asawa niya. Lumipas ang ilang buwan at nabuntis si Mea. Sa sandaling iyon, pansamantalan niyang nakalimutan ang lungkot. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, kinakausap niya ang anak gabi-gabi. "Anak," bulong niya habang nakahiga. "Hindi ko alam kung anong klaseng mundo ang dadatnan mo. Pero pangako, kahit saan ka dalhin ng buhay, hindi kita iiwan." Nang isilang si Leoren Montemayor Alvior, umiyak si Mea sa tuwa. Maliit ang sanggol, maputi, may makapal na buhok at tahimik na tila nakikinig sa sariling mundo. Si Edric ay tuwang-tuwa rin noong una. Kahit si Doña Severina ay nagpakita ng kasiyahan, hindi dahil sa pagmamahal kay Mea, kundi dahil may tagapagmana na ang pangalan ng Montemayor. "Sa wakas," sabi ni Doña Severina habang nakatitig sa sanggol. Napansin ni Mea ang salitang natin. Hindi niya sinabing apo nila. Para bang kahit ang anak niya ay pag-aari ng pamilyang kailanman ay hindi kumilala sa kanya. Sa unang 2 taon, tahimik lumaki si Leoren. Hindi ito iyakin, ngunit hindi rin ito madaling patawanin.
Kapag tinatawag ang pangalan niya, minsan ay hindi siya lumilingon. Mas gusto niyang pagmasdan ang ikot ng electric fan kaysa laruin ng mamahaling stuffed toys na binibili ni Doña Severina. Kapag may nababago sa ayos ng kanyang kumot, nagiging balisa siya. Kapag malakas ang tunog ng blender o nabasag na baso, tinatakpan niya ang tenga at umiiyak ng halos hindi makahinga. Baka mas spoiled lang, sabi ni Carmelita isang hapon habang nanonood kay Leoren na nakaayos ang mga lapis ayon sa kulay. Hindi pinansin ni Mea ang pangungutya. Sa halip, sinubukan niyang intindihin ang anak. Napansin niyang kabisado ni Leoren ang pwesto ng bawat libro sa shelf. Kapag may nawawalang kutsarita sa mesa, itinuturo niya kung saan ito nailagay. Kapag may narinig siyang kanta minsan, kaya niyang humuni sa parehong tono kinabukasan. May kakaiba sa anak niya, oo, ngunit hindi iyon kapintasan para kay Mea. Para sa kanya, parang may sarili lamang itong wika na kailangan niyang matutunang basahin. Dinala niya si Leoren kay Dr. Calidon Mirasol, isang developmental pediatrician na kilala sa kagiging mahinahon sa mga bata. Sa klinika, hindi pinilit ni Dr. Mirasol si Leoren na tumingin sa kanya. Hinayaan niya itong hawakan ng maliit na wooden blocks at ayusin ng mga ito sa mesa. Matapos ng ilang pagsusuri, kinausap ni Dr. Mirasol sina Mea at Edric. May autism si Leoren. Maingat na sabi ng doktor. Ibig sabihin, iba ang paraan niya ng pakikipag-ugnayan, pagproseso ng tunog, galaw at emosyon. Hindi ito kasalanan ng magulang, hindi rin ito kabaliwan. Namasa ang mata ni Mea, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng mga bagay na kailangan pa niyang matutunan. Dok, tanong niya, magiging okay po ba siya? Tumingin si Dr. Mirasol kay Leoren na kasalukuyang inaayos ang blocks ayon sa laki. Hindi natin siya kailangang gawing katulad ng ibang bata para masabing okay siya. Hindi pinansin ni Mea ang pangungutya. Sa halip, sinubukan niyang intindihin ang anak. Napansin niyang kabisado ni Leoren ang pwesto ng bawat libro sa shelf. Kapag may nawawalang kutsarita sa mesa, itinuturo niya kung saan ito nailagay. Kapag may narinig siyang kanta minsan, kaya niyang humuni sa parehong tono kinabukasan. May kakaiba sa anak niya, oo, ngunit hindi iyon kapintasan para kay Mea. Para sa kanya, parang may sarili lamang itong wika na kailangan niyang matutunang basahin. Dinala niya si Leoren kay Dr. Calidon Mirasol, isang developmental pediatrician na kilala sa kagiging mahinahon sa mga bata. Sa klinika, hindi pinilit ni Dr. Mirasol si Leoren na tumingin sa kanya. Hinayaan niya itong hawakan ng maliit na wooden blocks at ayusin ng mga ito sa mesa. Matapos ng ilang pagsusuri, kinausap ni Dr. Mirasol sina Mea at Edric. May autism si Leoren. Maingat na sabi ng doktor. Ibig sabihin, iba ang paraan niya ng pakikipag-ugnayan, pagproseso ng tunog, galaw at emosyon. Hindi ito kasalanan ng magulang, hindi rin ito kabaliwan. Namasa ang mata ni Mea, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng mga bagay na kailangan pa niyang matutunan. Dok, tanong niya, magiging okay po ba siya? Tumingin si Dr. Mirasol kay Leoren na kasalukuyang inaayos ang blocks ayon sa laki. Hindi natin siya kailangang gawing katulad ng ibang bata para masabing okay siya. Kailangan natin siyang tulungan na maging pinakamabuting bersyon ng sarili niya. Tahimik si Edric buong biyahe pa uwi. Hawak ni Mea si Leoren sa likod ng sasakyan habang ang bata ay nakasandal sa kanya at hawak ang paborito nitong maliit na pulang kotse. Edric, mahinang sabi ni Mea, kailangan natin siyang tulungan. Kailangan natin siyang ipaintindi sa mama mo. Hindi tumingin si Edric. Alam mo naman si mama, mahirap siyang kausapin. Pero anak natin siya. Alam ko, ngunit kulang ang bigat ng kanyang tinig. Ilang linggo matapos ang diagnosis, nagdaos ng hapunan si Doña Severina sa mansyon. Naroon ang mga negosyanteng kaibigan niya, ilang politiko, at si Octavio Brillantes, ang matagal ng abogado ng pamilya Montemayor.
Si Octavio ay lalaking laging nakangiti, ngunit parang walang init ang mga mata. Palagi itong malapit kay Doña Severina, laging may payo tungkol sa negosyo, mana at reputasyon. Ayaw sana ni Mea na isama si Lioren sa hapunan dahil alam niyang maraming tao at maingay, ngunit iginiit ni Doña Severina, "Hindi pwedeng itago ang apo ko habang may bisita." Sabi nito, "Baka kung ano pa ang isipin nila." Sinubukan ni Mea na ihanda si Lioren. Dinala niya ang paborito nitong laruan, pinaupo sa pinakatahimik na bahagi ng dining hall at bumulong, "Anak, nandito lang si Mama. Kapag maingay, hawakan mo lang ang kamay ko." Noong una, ayos ang lahat. Tahimik si Lioren sa upuan, nakatingin sa linya ng tinidor at kutsara. Ngulit nang nagsimulang tumugtog ang pianist sa sala, sabay-sabay natawa ang mga bisita, nagtagisan ng tunog ng baso at may nabasig na plato malapit sa kusina, biglang nanigas ang bata. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga. Bumilis ang hininga niya. "Lioren," bulong ni Mea, "Anak, nandito si Mama." Ngulit hindi na nakaya ng bata. Dumulas siya sa upuan at nagtago sa ilalim ng mesa, umiiyak, nanginginig at paulit-ulit na sinasabing, "Tama na! Tama na! Tama na!" Natahimik ang buong silid. Pagkatapos, may ilang bumulong. Si Carmelita ay napangiwi. Si Octavio naman ay bahagyang numiti na parang nakitang kahinaan na maaaring gamiting balang araw. Doña Severina's face hardened. "Mea," marinim sabi nito, "kunin mo ang anak mo, pinapahiya mo kami." Lumuhod si Mea sa tabi ng mesa. "Anak, tara, lalabas tayo." "Anong klasing bata yan?" bulong ng isang bisita. Narinig iyon ni Mea, ngulit mas masakit ang sumunod. "Hindi dapat inilalabas ang ganyan," sabi ni Carmelita. Kunwaring mahina, ngulit sapat para marinig ng lahat. Noong gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, ipinatawag ni Doña Severina sina Mea at Edric sa harap ng grand staircase. Hawak ni Mea si Lioren na pagod sa pag-iyak at nakasandal sa kanyang balikat. "Hindi ko na palalampasin ito," sabi ni Doña Severina. "Isang kahihiyan ang nangyari ngayong gabi." "Ma, bata lang siya," mahinang sabi ni Edric. "Bata?" Singgal ng matanda. "Hindi yan simpleng bata, Edric. May diferensya yan. At habang nandito siya, sisirain niya ang pangalan ng pamilya natin." Nanlaki ang mata ni Mea. "Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko." "Anak mo?" Tumaas ang kilay ni Doña Severina. "Kaya nga siguro ganyan dahil sa dugong dinala mo rito." Parang sinaksak sa dibdib si Mea. Wala siyang kasalanan. May autism siya, pero hindi siya masamang bata. Hindi siya kahihiyan. Tumawa ng malamig si Doña Severina. "Huwag mong balutin sa magagandang salita. Sa mundong ginagalawan namin, reputasyon ang buhay at hindi pwede ang batang kagaya niya rito." Tumingin si Mea kay Edric. "Magsalita ka." Ngunit nakayuko si Edric. Nanginginig ang kamay, ngunit walang lumabas na salita. Doon unti-unting nabasag ang huling tiwala ni Mea. Lumapit si Doña Severina. Itinuro ang pintuan at sa tinig na umalingaw-ngaw sa buong mansyon ay sinabi, "Umalis kayo. Ngayon din, hindi pwede ang siraulo sa mansyon ko." Napahigpit ang yakap ni Mea kay Lioren. Naramdaman niyang gumalaw ang bata sa kanyang bisik, parang nasaktan din kahit hindi lubos na iintindihan ang lahat ng salita. "Ma," bulong ni Edric, halos hindi marinig. "Huwag mo kong kontrahin, putol," ni Doña Severina. "Pumili ka, Edric. Ang pamilya mo o ang kahihiyang dinala niya rito?" Tumingin si Mea sa asawa. 1 segundo. 2. 3. Sapat na ang katahimikan nito para maging sagot. Hindi na umiyak si Mea sa harap nila. Dahan-dahan siyang umakyat sa silid. Inilagay sa lumang maleta ang ilang damit ni Lioren, ang pulang laruang kotse, ilang dokumento mula kay Dr. Mirasol, at 3 librong paborito ng anak. Nang makita siya ni Manang Bining sa pasilyo, namutla ang matanda. "Ma'am Mea?" "Manang," pigil ang boses ni Mea.
Salamat po sa init ng kusina. Napaluha si Manang Bining at inabot sa kanya ang isang maliit na supot. Tinapay at kaunting pera. Huwag kang tatanggi, para sa bata. Si Tomasito naman ay naghihintay sa may likod na pintuan, hawak ang payong. Wala itong sinabi, ngunit nang salubungin sila ng malakas na ulan, siya ang unang nagbukas ng gate. Sa labas ng mansyon, huminto sandali si Mea. Basang-basa ang laylayan ng damit niya. Si Leoren ay nakayakap sa leeg ni Mea, pagod, tahimik at nanginginig pa rin. Mama, mahinang bulong ng bata, halos unang malinaw na salitang binitawan niya ng gabing iyon. Uwi? Napapikit si Mea. Wala silang uuwian, wala silang siguradong higaan, wala siyang alam kung saan magsisimula. Ngunit hinalikan niya ang noo ng anak at ngumiti sa gitna ng luha. Oo anak, hahanap tayo ng bahay na hindi takot sa'yo. Habang lumalayo sila ng mansyon ng Montemayor, hindi nakita ni Mea ang sariling anyo sa ulan, isang babaeng pinalayas, iniwan at hinamak. Ang hindi alam ng mga nasa loob ng mansyon, sa gabing iyon nagsimula ang kwento ng isang inang hindi susuko at ng batang minsang tinawag na kahihiyan, ngunit balang araw ay haharap sa mundo na may pangalang hindi na nila kayang yurakan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan habang pinakikinggan natin ang kwento ng ibang tao, hindi nating namamalayan na may parte pala roon na kahawig ng sariling buhay natin. Mga gabing wala tayong mapuntahan, mga panahong akala natin katapusan na, pero iyon pala ang simula ng pagbangon. Basang-basa ang damit ni Salomea Alvior nang makarating sila ni Leoren sa dulo ng kalsadang palabas ng subdivisyon ng Montemayor. Madilim ang paligid at taning ilaw ng mga poste ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa kalsadang halos walang dumaraan na sasakyan. Mahigpit ang kapit ni Leoren sa leeg ng kanyang ina. Pagod na pagod ang bata sa pag-iyak, ngunit kahit antok na ito, hindi pa rin niya binibitawan ang maliit na pulang kotse na dala niya mula sa mansyon. Hindi alam ni Mea kung saan siya pupunta. Wala siyang sapat na pera. Wala siyang sariling bahay. Wala rin siyang lakas ng loob na bumalik sa probinsya at aminin sa kanyang ina na ang pangarap niyang masayang pamilya ay winasak sa loob lamang ng isang gabi. Ngulit habang lumalakad siya sa ulan, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi niya kay Leoren. Hahanap sila ng bahay na hindi takot sa'yo. May ilang taxi na dumaan, ngunit nang makita ang basang mag-ina at ang lumang maletang halos bumuka na ang zipper, walang huminto. Humigpit ang panga ni Mea, pero hindi siya nagmakaawa. Wala sa wakas, isang lumang jeep ang huminto sa tapat nila. Ang driver ay si Ramil Ocbina, dating tricycle driver sa San Isidro na mayon ay bumibiyahe na sa Maynila kapag gabi. Ma'am Mea? Gulat na tanong nito habang ibinababa ang bintana. Kayo ba yan? Saglit na natigilan si Mea. Ramil? Sakay na kayo. Diyos ko, basang-basa kayo ng bata. Hindi na nagdalawang isip si Mea. Inalalay siya ni Ramil papasok sa jeep. Wala nang ibang pasahero kaya naupo sila sa likuran. Pinatay ni Ramil ang radyo nang makita niyang tinatakpan ni Leoren ang tenga nito sa mahinang tugtog. Ay, pasensya na. Ayaw niya nang maingay. Tumanggo si Mea habang inaayos ang basang buhok ng kanyang anak. Sensitibo siya sa tunog. Hindi na nagtanong ng masakit si Ramil. Hindi niya tinanong kung bakit sila nasa labas ng ganoong oras. Hindi niya tinanong kung bakit umiiyak ang mga mata ni Mea. Halip, binuksan niya ang maliit na ilaw sa jeep at sinabi, "May kakilala akong pwede ninyong puntahan ngayong gabi. Si Aling Sefrina Dacumos. May karinderya siya sa terminal. Mabait yun, hindi nagpapalayas ng nangangailangan." Halos hindi makapagsalita si Mea. Wala akong pambayad ngayon, Ramil. Ma'am, mahinang sagot ni Ramil. Nung nabulunan ng anak ko sa candy sa harap ng library noon, kayo ang tumakbo at tumulong. Hindi ninyo ako siningil. Hayaan niyo naman akong bumawi. Sa simpleng pangungusap na iyon, unang beses umiyak si Mea matapos silang palayasin. Tahimik ang luha niya, walang hikbi, walang reklamo.
Parang doon palang bumigay ang bigat na kanina niya pa pinipigilan. Dinala sila ni Ramil sa maliit na karinderya sa tabi ng terminal, kung saan may nakasinding dilaw na ilaw at amoy sabaw ng nilagang baka. Si Aling Sifrina ay bilugang babae na may malakas na boses at mabilis kumilos. Nang makita niya ang mag-ina, agad nitong kinuha ang tuwalya sa likod ng upuan. "Ay nako bata, halika rito, basang-basa ka," sabi nito. Hindi kay Mea unang lumapit kundi kay Lioren. Pero sapat ang lambing ng boses para hindi matakot ang bata. "Hindi kita yayakapin kung ayaw mo ha, lalapag ko lang itong tuwalya rito." Napatingin si Mea kay Aling Sifrina. Nagulat sa pag-iingat nito. Ngumiti ang matanda. "May pamangkin akong ganyan din. Ayaw nang bigla ang hawak. Naiintindihan ko." Doon unang nakahinga ng maluwag si Mea. Sa mansyon na puno ng mamahaling gamit, walang nakaintindi kay Lioren. Pero sa karinderyang may basag na tiles at lumang electric fan, may taong hindi man lang nagtanong kung ano ang diferensya ng anak niya. Pinagamit sa kanila ni Ramil ang maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Pawid ang kalahati ng bubong, manipis ang dingding, at kapag dumadaan ang bus sa terminal, ay bahagyang nanginginig ang sahig. Ngulit may banig, may unan, at higit sa lahat, walang naninigaw. Binigyan sila ng tuyong damit na luma pero malinis. "Dito muna kayo," sabi ni Aling Sifrina habang naglalagay ng mainit na lugaw sa mesa. "Bukas na tayo mag-isip. Hindi maganda ang desisyon kapag gutom at basa ang katawan." "Hindi ko po alam kung paano kayo babayaran," sabi ni Mea. "Maghugas ka ng plato bukas kung gusto mo, pero ngayong gabi, maging ina ka muna sa anak mo." Nang mahiga si Lioren sa banig, inihanay nito muna ang 3 libro sa tabi ng pulang kotse. Paulit-ulit nitong sinuri kung pantay ang gilid ng mga ito. Halos hindi makapagsalita si Mea. "Wala akong pambayad ngayon, Ramil." "Ma'am," mahinang sagot ni Ramil, "nung nabulunan ng anak ko sa candy sa harap ng library noon, kayo ang tumakbo at tumulong. Hindi ninyo ako siningil. Hayaan nyo naman akong bumawi." Sa simpleng pangungusap na iyon, unang beses umiyak si Mea matapos silang palayasin. Tahimik ang luha niya, walang hikbi, walang reklamo. Parang doon palang bumigay ang bigat na kanina niya pa pinipigilan. Dinala sila ni Ramil sa maliit na karinderya sa tabi ng terminal, kung saan may nakasinding dilaw na ilaw at amoy sabaw ng nilagang baka. Si Aling Sifrina ay bilugang babae na may malakas na boses at mabilis kumilos. Nang makita niya ang mag-ina, agad nitong kinuha ang tuwalya sa likod ng upuan. "Ay nako bata, halika rito, basang-basa ka," sabi nito. Hindi kay Mea unang lumapit kundi kay Lioren. Pero sapat ang lambing ng boses para hindi matakot ang bata. "Hindi kita yayakapin kung ayaw mo ha, lalapag ko lang itong tuwalya rito." Napatingin si Mea kay Aling Sifrina. Nagulat sa pag-iingat nito. Ngumiti ang matanda. "May pamangkin akong ganyan din. Ayaw nang bigla ang hawak. Naiintindihan ko." Doon unang nakahinga ng maluwag si Mea. Sa mansyon na puno ng mamahaling gamit, walang nakaintindi kay Lioren. Pero sa karinderyang may basag na tiles at lumang electric fan, may taong hindi man lang nagtanong kung ano ang diferensya ng anak niya. Pinagamit sa kanila ni Ramil ang maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Pawid ang kalahati ng bubong, manipis ang dingding, at kapag dumadaan ang bus sa terminal, ay bahagyang nanginginig ang sahig. Ngulit may banig, may unan, at higit sa lahat, walang naninigaw. Binigyan sila ng tuyong damit na luma pero malinis. "Dito muna kayo," sabi ni Aling Sifrina habang naglalagay ng mainit na lugaw sa mesa. "Bukas na tayo mag-isip. Hindi maganda ang desisyon kapag gutom at basa ang katawan." "Hindi ko po alam kung paano kayo babayaran," sabi ni Mea. "Maghugas ka ng plato bukas kung gusto mo, pero ngayong gabi, maging ina ka muna sa anak mo." Nang mahiga si Lioren sa banig, inihanay nito muna ang 3 libro sa tabi ng pulang kotse. Paulit-ulit nitong sinuri kung pantay ang gilid ng mga ito. Naupo si Mea sa tabi niya at hinimas ang buhok ng bata. "Mama?" bulhong ni Lioren. Hindi galit, napakagatlabi si Mea.
Hindi niya alam kung ang tinutukoy ng anak ay siya, ang mundo, o ang mga taong nagtaboy sa kanila. Hindi galit si mama. Pagod lang. Pero nandito ako. Kinabukasan, nagsimula ang buhay nilang walang luho, ngulit may kapayapaan. Maagang gumising si Mea para tumulong sa karinderiya. Naghihiwa siya ng gulay, naguhugas ng pinggan, at naglilista ng utang ng mga suking driver. Si Lioren naman ay nakaupo sa isang sulok na malayo sa kalan at ingay. May hawak na lapis at papel. Sa unang araw pa lang, napansin ni Aling Sifrina na inaayos ng Lioren ang mga resibo ayon sa petsa at halaga. "Mea," tawag ni Aling Sifrina isang tanghali. "Anak mo ba ang nag-ayos nito?" Lumapit si Mea. Nakita niyang magkakahiwalay na ang resibo ng karne, gulay, bigas at soft drinks. May maliit pang marka si Lioren sa tabi ng mga gastos na nadoble ang bayad. "Lioren," mahinang tanong ni Mea, "ikaw gumawa nito?" Hindi tumingin sa kanya si Lioren, ngunit tumanggo. Napakamutang ulo ni Aling Sifrina. "Aba, mas maayos pa siya kaysa sa akin. Yung supplier ko pala ng itlog, 2 beses akong siningil nung Martes." Hindi ngumiti si Lioren, pero bahagyang gumalaw ang daliri niya sa mesa. Tanda na narinig niya ang papuri. Mula noon, nagkaroon si Mea ng bagong paniniwala. Hindi niya kailangang ipilit si Lioren sa mundong hindi siya naiintindihan. Kailangan niyang hanapin ang mga lugar na marunong magbigay ng puwang sa kakaibang paraan ng pag-iisip ng anak niya. Ngunit hindi madali ang araw-araw. May mga gabing umiiyak si Mea habang tulog si Lioren. Kapag ubos na ang kita sa karinderiya at kailangan pang bumili ng gatas, gamot at gamit sa bata, pakiramdam niya ay bumabalik ang bigat ng mansyon sa dibdib niya. Nakahanap siya ng dagdag na trabaho sa palengke bilang tagalista ng paninda ni Mang Dakiano, isang tindero ng gulay na hirap magbasa at magsulat. Sa hapon, nagtuturo siya ng pagbabasa sa 2 batang anak ng kapitbahay, kapalit ng kuunting bayad. Sa gabi, matapos makatulog si Lioren, binabasa niya ang mga papel mula kay Dr. Calidon Mirasol tungkol sa autism. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Lioren gamit ang mga larawan ng gawain sa maghapon, may pumasok na matandang babae sa karinderiya. May dala itong lumang payong at makapal na salamin. Siya si Maestra Orlanda Pasyon, retiradong guro sa pangpublikong paaralan. "Siya ba ang anak mo?" Tanong nito kay Mea habang pinagmamasdan si Lioren na naglalagay ng bato sa tabi ng kutsara, kutsara sa tabi ng baso, at baso sa tabi ng plato. "Opo," sagot ni Mea, bahagyang nag-aalala. Sanay na siyang husgahan ng anak. Ngunit hindi pangungutya ang narinig niya. "Magaling siya sa sequence," sabi ni Maestra Orlanda. "Hindi basta-basta ang isip ng batang yan." Napatingin si Mea. "Guro po kayo?" "Dati. Ngayon, taga-obserba na lang ng buhay." Biro nito. "Kung gusto mo, matutulungan kitang gumawa ng paraan para mas makapag-aral siya. Hindi kailangang pilitin, kailangang gabayan." Naging malaking bahagi ng buhay nila si Maestra Orlanda. Tinuruan niya si Mea gumawa ng visual schedule, gamit ang karton, lumang magasin at ginupit na larawan. May larawan ng pagkain, paliligo, pagbabasa, pahina at pagtulog. Bawat matapos na gawain, inililipat ni Lioren ang larawan sa kabilang bahagi ng karton. Sa ganitong simpleng paraan, nabawasan ang kanyang pag-aalala sa biglaang pagbabago. Ang mundo kasi para sa kanya, Mea, paliwanag ni Maestra Orlanda, parang kwartong laging may taong pumapasok nang walang paalam, kaya kailangan natin siyang bigyan ng bintana, hindi pader. Sa edad na 9, mas malinaw nang lumalabas ang kakaibang kakayahan ni Lioren. Isang umaga, may matandang babae na umiiyak sa karinderiya dahil nawala ang supot ng gamot niya. Sumakay daw siya ng tricycle, bumaba sa terminal at saka nawala ang dala. "Paano na ako? Gamot ko sa puso iyon," nanginginig na sabi ng matanda. Nagkatinginan ng mga tao, walang nakakaalam kung saan hahanapin. Ngunit si Lioren, na tahimik na nag-aayos ng resibo sa sulok, biglang nagsalita. "Asol na tricycle, may sticker na isda. Dumaan 8:17, driver may pulang tuwalya."
Napakurap si Ramil na kumakain ng lugaw sa kabilang mesa. "Si Paul Braganza iyon na." Agad na tinawag ni Ramil ang kapwa driver. Makalipas ang 20 minuto, bumalik ang supot ng gamot. Naiwan pala ito sa likod ng tricycle. Naminginig na hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Mea. "Salamat sa anak mo," sabi nito. Hindi sanay si Mea na marinig iyon. Sa mansyon, ang anak niya ay tinawag na kahihiyan. Sa terminal, may unang taong nagsabing ang anak niya ay tulong. Hindi nagtagal, sinubukan ni Mea na ipasok si Lioren sa pampublikong paaralan. Kinabahan siya. Alam niyang may mga batang maaaring mangutya, may mga gurong maaaring hindi handa. Ngunit naniniwala siya na karapatan ng anak niyang matuto sa kabila ng ibang bata. Tinulungan siya ni Maestra Orlanda na kausapin ng prinsipal na si Ginoong Valerio Nantok, isang mabait ngulit takot sa reklamo ng mga magulang. "Gagawin namin ang kaya namin, pero sana maintindihan ninyo kung may ibang magulang na magtanong. Handa akong magpaliwanag, pero hindi ako papayag na ituring siyang panganib dahil lang hindi siya katulad ng iba." Sa unang linggo ni Lioren sa paaralan, naging maingat ang lahat. May tahimik siyang sulok sa silid. May pahintulutan siyang lumabas kapag sumobra ang ingay. Si Maestra Orlanda, kahit retirado na, paminsan-minsang bumibisita para gabayan ang guro nitong si Sir Leandro Puyat, isang batang guro na gustong matuto kung paanong tutulungan si Lioren. Ngunit hindi lahat ay tumanggap. Si Ginoong Belarmina Cuadro, leader ng PTA, nagsimulang magkalat ng takot. "Paano kung manakit yan?" sabi nito sa ibang mga magulang. "Hindi ba dapat nasa espesyal na lugar ang ganong bata?" Nakarating iyon kay Mea. Masakit, pero hindi na siya ang dating babaeng tahimik lang sa gilid ng mansyon. Sa unang PTA meeting, tumayo siya kahit naminginig ang tuhod. "Hindi po delikado ang anak ko," sabi ni Mea sa harap ng mga magulang. "May autism siya. Nahihirapan siya sa ingay, sa biglaang pagbabago, at minsan sa pakikipag-usap. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang karapatan na matuto kasama ng ibang bata." Tumayo si Belarmina. "Hindi namin sinasabing masama siya. Nag-iingat lang kami." "Kung pag-iingat po ang dahilan," mahinang sagot ni Mea, "dapat turuan natin ang mga batang umunawa, hindi umiwas. Dahil baka bukas, anak ninyo naman ang husgahan dahil iba siya." Natahimik ang silid. Sa likod nakita ni Mea si Sir Leandro na marahang tumandak. Si Principal Valerio naman ay napayuko, tila nahiya sa sarili niyang pag-aalinlangan. Dumating ang school program makalipas ang ilang buwan. Nasa entabla ang mga bata. May malakas na speaker, palakpakan at hiyawan. Sinubukan ni Mea na huwag isama si Lioren sa pinakamaingay na bahagi, ngunit may biglang nag-feedback ang mikropono. Napahawak si Lioren sa tenga at napaupo sa sahig, nanginginig. "Yan na nga bang sinasabi ko?" bulong ni Belarmina sa mga katabi. Narinig iyon ni Mea, pero hindi niya pinili ang galit. Lumapit siya kay Lioren, yumuko, at inilabas ang maliit na card na may guhit ng paghinga na tinuro ni Maestra Orlanda. "Hinga tayo, anak," bulong niya. 1, 2, 3. Unti-unting kumalma si Lioren. At nang tumahimik ang paligid, isang batang kaklase niya, si Nico Almario, ang lumapit at inilapag sa tabi niya ang sariling panyo. "Okay lang," sabi ni Nico. "Ayoko rin ng tunog na iyon." Sa simpleng kilos na iyon, may nagbago. Hindi lahat ng bata natuto sa pangungutya ng mga matatanda. May ilan pa ring marunong maawa nang walang hinihinging kapalit. Dahil sa nangyaring iyon, may isang lalaking lumapit kay Mea matapos ang programa. Nakasuot ito ng simpleng barong. May bitbit na lumong leather folder. Siya si Attorney Nerio Sandoval, isang public interest lawyer na inimbitahan pala ng paaralan para magbigay ng maikling talumpati tungkol sa karapatan ng kabataan. "Ginang Alvior?" tawag nito. "Opo. Narinig ko ang sinabi ninyo sa PTA meeting noong nakaraan at nakita ko rin kung paano ninyo ipinaglaban ang anak ninyo nang hindi nangaapi ng iba.
Ngumiti ito ng bahagya. Kailangan ko ng clerk sa legal aid office ko. Hindi malaki ang sahod, pero matututo kayo. At sa tingin ko, bagay kayo roon. Hindi agad nakasagot si Mea. Ako po? Wala po akong degree sa batas. Hindi degree ang hinahanap ko ngayon, sagot ni Attorney Sandoval. Sipag, malasakit, at taong marunong makinig sa hindi pinapakinggan. Mukhang matagal na kayong sinanay ng buhay sa tatlong iyon. Kagabihan, habang nakaupo sila ni Lioren sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya, hawak ni Mea ang calling card ni Attorney Sandoval. Sa tabi niya, binubuklat ni Lioren ang lumang folder na ibinigay ng abogado. Hindi niya binabasa ang laman tulad ng karaniwang bata. Pinagmamasdan niya ang petsa, pangalan, pirma at ayos ng mga pahina. Gusto mo yan? Tanong ni Mea. Hindi tumingin si Lioren, ngunit hinawakan niya ang papel na may salitang affidavit. Maraming pangalan, maraming mali ang spelling. Napangiti si Mea. Sa unang pagkakataon matapos silang palayasin, hindi natakot ang naramdaman niya sa hinaharap. May hirap pa rin, may gutom pa rin minsan, may pangungutya pa rin sa labas, pero mayroon na ring direksyon. Kinabukasan, nagsimula si Mea bilang clerk sa maliit na legal aid office ni Attorney Nerio Sandoval. Sa dingding nito, walang mamahaling painting. Sa halip, may nakapaskil na mga papel tungkol sa karapatan ng manggagawa, bata at pamilyang inaagawan ng lupa. Sa maliit na mesang kahoy, inilapag ni Mea ang gamit niya, ballpen, notebook at litrato ni Lioren. Habang inaayos niya ang unang salansan ng kaso, napatingin siya sa anak na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang pulang laroang kotse. Hindi na sila nasa mansyon, wala na silang apelyedong pinoprotektahan ng marmol at gate, ngunit sa maliit na opisinang iyon, nagsimulang mabuo ang panibagong pangarap. Hindi pa alam ni Mea na ang mga dokumentong hinahawak niya sa araw na iyon ang magiging unang bato sa tulay na tatawirin ni Lioren balang araw, mula sa batang itinaboy dahil sa kanyang autism tungo sa lalaking gagamit ng batas upang ipagtanggol ang mga tulad niyang hindi minsang pinaniwalaan ng mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, habang sinusundan natin ang buhay ng isang taong itinulak palayo ng mundo, doon natin nakikita na ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. May mga tagumpay na nagsisimula sa tahimik na pagtiis, sa paulit-ulit na pagbangon at sa isang pusong hindi pumapayag na ang pangungutya ng iba ang maging sukat ng sariling halaga. Mula sa maliit na legal aid office ni Attorney Nerio Sandoval, nagsimulang mag-iba ang takbo ng buhay ni Mea at Lioren. Hindi biglaan ang pagbabago, hindi sila yumaman kinabukasan, hindi nawala ang pagod ni Mea, hindi rin nawala ang hirap ni Lioren sa ingay, sa mataong lugar, at sa mga biglaang pagbabago. Ngunit sa opisina ni Attorney Sandoval, may natuklasan si Mea na matagal na palang dawawala sa kanya, ang pakiramdam na may silbi ang kanyang boses. Tuwing umaga, pumapasok si Mea sa opisina bitbit ang lumang bag na may baong kanin at itlog. Si Lioren naman, kapag walang pasok sa paaralan, ay nauupo sa maliit na sulok malapit sa bintana. May bala siyang lapis, notebook at ang pulang laroang kotse na halos pudpud na ang gulong. Hindi siya nanggugulo. Hindi rin siya nakikisalamuha sa mga taong pumapasok at lumalabas. Ngunit napapansin ni Attorney Sandoval na habang abala ang lahat, tahimik na pinagmamasdan ni Lioren ang mga dokumento sa mesa. Isang hapon, habang naghahanap si Mea ng kopya ng affidavit ng isang kasambahay na hindi pinasahod ng amo, narinig niya ang mahinang boses ni Lioren. Nasa pangatlong drawer. Ano anak? Pangatlong drawer. Ulit ni Lioren, hindi tumitingin sa mata niya. Brown folder, may punit sa kanan. Pangalan, Eulogia Manansala. Nagkatinginang sina Mea at Attorney Sandoval.
Binuksan ni Mea ang pangatlong drawer at naroon nga ang hinahanap nila. Brown folder, may punit sa kanan, pangalan ni Eulogia Manansala sa ibabaw. Napangiti si Attorney Sandoval habang nakatingin kay Lioren. Hindi lang pala siya nagbabasa ng papel, tinatandaan niya ang buong mundo sa sariling paraan. Hindi sumagot si Lioren, ngulit mula noon, hindi na siya itinuring na batang nakaupo lang sa sulok. Sa simpleng paraan, naging bahagi siya ng opisina. Kapag may nawawalang resibo, alam niya kung saang folder nakita. Kapag may mali sa petsa, napapansin niya. Kapag may dalawang dokumentong halos pareho ang laman pero iba ang pirma, siya ang unang nakakakita. Lumipas ang mga taon na ganoon ang buhay nila. Sa umaga, si Mea ay nagtatrabaho sa Legal Aid Office. Sa hapon, inaasikaso niya ang pag-aaral ni Lioren. Sa gabi, pareho silang nagbabasa. Si Mea ng mga basic legal forms at karapatan ng manggagawa, si Lioren naman ng lumang libro tungkol sa batas na ibinibigay ni Attorney Sandoval. Naging malapit din sa kanila si Maestra Orlando Pasion. Kahit retirado patuloy pa rin itong ginagabayan si Lioren sa pag-aaral. Madalas itong pumunta sa karinderya ni Aling Sefrina, dala ang lumang kahon ng flashcards, colored paper, at mga exercise sheet. Hindi mo kailangang madaliin ang bata, paalala ni Maestra Orlando kay Mea. Ang mahalaga, hindi tumitigil. May mga punong mababa lumaki, pero kapag kumapit ang ugat, kahit bagyo hindi basta natutumba. Si Aling Sefrina naman ay naging parang lola ni Lioren. Kapag may customer na nagtatanong ng walang pakundangan kung bakit kakaiba ang bata, mabilis siyang sumasagot. Hindi siya kakaiba para pagtawanan, sabi niya minsan sa isang lalaking driver na natawa nang makita si Lioren na inuulit ang pag-aayos ng kutsara. Kakaiba siya dahil may alam siyang hindi mo alam. Kung hindi ka kakain ng maayos dito, sa kabilang karinderya ka na lang. Sa ganoong tahanan lumaki si Lioren. Hindi perpekto, hindi marangya, ngunit may mga taong handang maging pader kapag may nangmamaliit sa kanya. Unti-unti natuto siyang sumakay sa jeep nang may takip sa tenga kapag maingay. Natuto siyang sumabi ng pahinga muna kapag sobra na ang ingay sa paligid. Natuto rin siyang tanggapin na hindi lahat ng tao ay maiintindihan siya, pero hindi ibig sabihin noon ay wala siyang halaga. Pagdating niya sa high school, mas lumitaw ang kanyang talino. Hindi siya ang tipo ng estudyanteng mahilig magtaas ng kamay. Hindi rin siya sumasali sa mga biruan. Ngunit kapag pagsusulat, pagsusuri at pag-aalala ng detalye ang usapan, halos walang makapantay sa kanya. Kayang-kaya niyang maalala ang eksaktong pahina ng binasa, pati ang maling kuwit sa isang handout. May ilan pa ring nangaasar. Tinawag siyang robot, tahimik na weirbo, at minsan ay abogado ng papel dahil lagi siyang may dalang folder. Ngunit hindi na umiiyak si Lioren tulad noon. Minsan ay tumitihimig siya at lalayo. Minsan naman ay isusulat niya ang nararamdaman sa notebook dahil mas madali para sa kanya ang mga salitang nakalagay sa papel kaysa mga salitang kailangang bitawan sa harap ng tao. Isang araw, may kaklase siyang si Tadeo Miraflor na pinagbintangang nagnakaw ng pera sa classroom. Mahirap si Tadeo, anak ng labandera, kaya mabilis siyang pinaghinalaan. Pinatawag ang nanay nito sa guidance office, umiiyak at halos lumuhod sa hiya. Tahimik lang si Lioren sa likod ng silid, ngunit buong araw niyang inalala ang mga detalye. Sino ang huling lumapit sa bag ng kaklase? Anong oras lumabas si advisor? Sino ang biglang bumili ng bagong earphones pagkatapos ng klase? Kinabukasan, inilapag ni Lioren kay Sir Leandro Puyat na dati niyang guro sa elementarya at ngayon ay volunteer advisor sa high school debate club, ang isang papel na may oras at pangalan. Hindi si Tadeo, sabi ni Lioren. Binasa ni Sir Leandro ang notes. Paano mo ito nalaman? Nakita ko. 10:14 lumabas si Ma'am. 10:16 tumayo si Garen. 10:18 bumalik siya sa upuan. 10:22 bumili siya sa kantin. Sabi niya wala siyang pera noong umaga. Dahil sa impormasyong iyon, naimbestigahan ang tunay na nangyari. Lumabas na si Garen nga ang kumuha ng pera at itinago ito sa likod ng lumang bulletin board. Hindi pinahiya ni Lioren ang bata sa harap ng lahat.
ngunit nailigtas niya si Tadeo sa maling paratang. Nang araw na iyon, lumapit kay Lioren ang nanay ni Tadeo. "Anak, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka habang buhay kaming mapahiya." Hindi tumingin si Lioren sa kanya, ngulit marahan siyang tumanggo. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Mea, "Ayoko kapag mali ang paratang." Hinawakan ni Mea ang kamay ng anak. "Kaya siguro nilapit ka ng buhay sa batas, anak. Maraming taong kailangang may makapansin ng katotohanang hindi pinapansin ng iba." Mula noon, naging mas malinaw ang direksyon ni Lioren. Hindi niya sinabing gusto niyang maging abogado para yumaman, hindi rin para gumanti. Sa isip niya, ang batas ay parang malaking kahon ng mga dokumento. Kapag magulo, maraming naaapi. Pero kapag naayos ang detalye, lumalabas ang katotohanan. Nang makatapos siya ng high school bilang honor student, hindi engranding selebrasyon ang ginawa nila. Nagsara ng maaga si Aling Seprina ng karindeniya at naghanda ng pansit, pritong manok at maliit na cake na may nakasulat na para kay Lioren. Naroon si Ramil, Maestra Orlanda, Sir Leandro, Atty. Sandoval at iba pang mga kapitbahay na nakasaksi sa paglaki ng bata. "Tingnan mo nga naman," sabi ni Ramil habang nakangiti. "Dati, tinulungan mo kaming mahanap ang gamot ng pasahero, ngayon, ikaw na ang hinahanap ng mga taong kailangan ng tulong." Bahagyang yumuko si Lioren, hindi sanay sa papuri. Pero hindi siya umalis. Nanatili siya sa mesa, tahimik, habang hawak ang kutsarang inayos niya ng eksakto sa gilid ng plato. Pagpasok niya sa kolehiyo bilang scholar sa kursong Political Science, bagong hamon ang humarap sa kanya. Mas malaki ang campus, mas maraming tao, mas maraming ingay. May mga professor na mabilis magsalita, may mga kaklaseng mahilig magtanong ng pabigla, at may mga grupong hindi marunong umintindi sa katahimikan. Sa unang linggo pa lang, napansin na siya ng ilang estudyante, lalo na ni Darian Velasco, anak ng isang kilalang judge. Mayabang, makinis magsalita, at sanay na pinapaboran ng tao dahil sa apelyido. Bakit laging may headphones yan? Biro ni Darian sa hallway habang nakatingin kay Lioren. Baka natatakot marinig ang totoong mundo. Narinig iyon ni Brixian Lazo, working student sa photocopy shop ng campus. Matangkad ito, payat, at laging may tinta ang daliri dahil sa kaka-photocopy ng readings ng mga estudyante. Mas mabuti nang naka-headphones kaysa bukas ang bibig pero walang laman ng sinasabi. Sagot ni Brixian. Napatingin si Lioren sa kanya. Hindi siya nungumiti, pero kinabukasan ay sa photocopy shop ni Brixian na siya nagpapaprint ng readings. Doon nagsimula ang tahimik nilang pagkakaibigan. Nakilala rin ni Lioren si Yezara Fenelosa, campus journalist na matalas ang mata sa diskriminasyon. May kapatid siyang may special needs, kaya mas maingat siya sa pakikitungo kay Lioren. Hindi niya ito pinipilit tumingin sa mata. Hindi rin siya tinatawag na kawawa. Isang araw, lumapit siya sa Lioren sa library. "Pwede ba kitang tanungin tungkol sa article ko? Tungkol ito sa students na hindi nakikita ng school system." Hindi agad sumagot si Lioren. Dagdag ni Zara, "Hindi kita gagawing subject na parang exhibit. Gusto ko lang maintindihan kung anong kailangang baguhin." Doon siya unang pinansin ni Lioren. Masyadong maingay ang hallway sa West Wing, walang quiet space, at mali ang label ng Disability Support Office. Special cases ang nakalagay. Hindi kami kaso. Tumigil si Yezara sa pagsusulat, tinamaan sa sinabi nito. "Tama ka. Hindi kayo kaso." Ang professor naman na unang tunay na humanga kay Lioren ay si Professor Evander Quijano. Istrikto, bihirang ngumiti, at kinakatakutan sa constitutional law class. Sa isang resitasyon, tinanong niya ang klase tungkol sa equal protection. Maraming sumagot ng mahaba. Si Darian ay nagsalita ng magarbong Ingles, binanggit ang pangalan ng ama at ngumiti na parang sigurado nang siya ang pinakamagaling. Ngulit nang natawagan si Lioren, tahimik itong tumayo. Equal protection, sabi niya ng mabagal, is not giving everyone the same door. It is making sure the door can actually be opened by the person who needs to enter. Natahimik ang buong klase. Tinitigan siya ni Professor Quijano. "Continue, Mr. Alvior." Ipinaliwanag ni Lioren sa Tagalog at Ingles ang pagkakaiba ng pantay na pagtatrato at makatarungang pag-akses. Hindi siya mabilis magsalita, ngunit malinaw.
Hindi siya tumitingin sa professor ng direkta, ngunit bawat punto niya ay may bigat. Mula noon, alam ni Professor Quijano na hindi karaniwang estudyante si Lioren. Ngunit, dahil sa husay na yon, lalong nainis si Darian. Hindi nito matanggap na ang tahimik na estudyanteng inaalas kanya ay mas napapansin ng mga guro. Dumating ang unang malaking pagsubok noong midterm exam sa Constitutional Law. Nang lumabas ang resulta, pinakamataas si Lioren. Halos perpekto ang kanyang sagot at may maraming bahagi na eksaktong kahawig ng lecture ni Professor Quijano. Ilang araw matapos yon, pinatawag si Lioren sa Dean's office. Naroon si Darian, kunwari ay naaalala, at ang assistant dean na si Ginaang Honoria Celis. Mr. Alvior, seryosong sabi ni Honoria, may report na maaaring kinopya mo ang sagot mo sa lecture notes. Hindi nagbago ang mukha ni Lioren, pero sa loob niya, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso. Ang salitang mandaraya ay mabigat para sa taong buong buhay na pinagdududahan dahil kakaiba. Isa na namang itong paratang na kailangan niyang lagpasan. Tumayo si Mea sa tabi niya. Pumunta siya roon kahit may trabaho. May ebidensya po ba kayo? Sumagot si Darian. Hindi naman sa hinuhusgahan ko siya, ma'am. Pero imposible kasing ganoon ka-eksakto ang sagot kung hindi kinopya. Tumingin si Lioren sa mesa. Maingat niyang inilabas ang notebook niya. Nakaayos doon ang bawat lecture ayon sa petsa, oras, key phrase, at halimbawa. Hindi ko kinopya, sabi niya. Naalala ko. Lahat? Tanong ni Honoria. Opo. Upang patunayan ito, hiniling ni Professor Quijano na naaroon din pala sa labas na tanungin si Lioren ng ilang bahagi ng lecture mula sa nakaraang buwan. Isa-isa niyang sinagot. Hindi lamang eksaktong salita, kundi pati pagkakasunod-sunod ng tanong ng mga kaklase, halimbawa ng profesor, at petsa kung kailan ito sinabi. Natahimik ang lahat. Si Darian ay namutla. Ang memorya niya ang ebidensya niya, sabi ni Professor Quijano. At ang pagkakaiba niya ay hindi batayan para akusahan siya. Hindi pinarusahan si Lioren. Hang sahip, pinagsabihan si Darian sa paggawa ng report na walang matibay na batayan. Hindi ito malaking skandalong kumalat sa buong campus dahil ayaw ni Lioren ng ingay. Ngunit sa mga nakakaalam, nagsimula silang tumingin sa kanya hindi bilang kakaiba, kundi bilang taong may kakayahan na hindi nila naunawaan noon. Samantala, patuloy ding umangat si Mea. Mula clerk, naging paralegal assistant siya ni Attorney Sandoval. Marunong na siyang gumawa ng salaysay, mag-ayos ng ebidensya, at kumausap sa mga kliyenteng nanginginig sa takot. May mga kasambahay na tinutulungan niyang singilin ng sweldo, may magsasakaang pinapayuhan sa lupa, at may mga magulang na lumalapit dahil ayaw tanggapin sa paaralan ang anak nilang may kapansanan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng dokumento sa opisina, napatingin siya kay Liore na nagbabasa ng law school brochure. "Anak?" sabi niya. "Sigurado ka ba?" Tumanggo si Lioren. Maraming mali ang mundo. Napangiti si Mea kahit namasa ang kanyang mata. "At aayusin mo lahat?" "Hindi lahat, pero sisimulan ko sa kaya ko." Makaraan ng ilang buwan, nakapasa si Lioren sa law school entrance exam. Hindi lamang siya pasado, isa siya sa may pinakamataas na marka. Nakatanggap din siya ng scholarship mula sa Halimuyak Foundation, isang organisasyong tumutulong sa neurodivergent students na may kakayahan ngunit walang sapat na pera. Nang dumating ang sulat, hindi makapagsalita si Mea. Hinawakan niya ang papel na parang napakabigat nito. "Ma?" sabi ni Lioren. "Bakit ka umiiyak?" Tumawa si Mea habang pinupunasan ng luha. "Kasi anak, minsan pala may luha rin kapag nababawasan ang bigat ng mundo." Bago magsimula ang law school, dinala ni Mea si Lioren sa tabing ilog malapit sa lumang terminal. Doon sila minsang dumaan noong gabing wala silang tahanan. Hindi na ganoon kadilim ang paligid. May bagong tulay na itinayo, may ilang ilaw sa gilid at may mga batang naglalaro sa di kalayuan. Umupo sila sa batong malapit sa tubig. Tahimik si Lioren hawak ang folder ng scholarship.
Si Mea naman ay nakatingin sa agos ng ilog. Dito tayo dumaan noon, sabi ni Mea. Noong gabing akala ko wala na tayong mapupuntahan. Naalala ko ang ulan, sagot ni Lioren. Naalala mo rin ba ang takot? Matagal bago siya sumagot. Opo, pero mas naaalala ko ang sinabi mo. Hahanap tayo ng bahay na hindi takot sa akin. Hindi na napigilan ni Mea ang pag-iyak. Hinawakan ni Lioren ang kamay niya. Hindi siya mahilig yumakap pero ang paghawak niyang iyon ay sapat na para maramdaman ni Mea ang pagmamahal ng anak. Mama, sabi ni Lioren, mabagal ngunit malinaw. Hindi ko kailangang maging katulad ng lahat para ipagtanggol ang tama. Sa sandaling iyon, alam ni Mea na ang batang minsang itinago sa ilalim ng mesa dahil sa sobrang ingay ng mundo ay handa ng humarap sa mas malaking ingay. Hindi para patunayan na normal siya, kundi para ipakita na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa paraan ng kanyang pagsasalita, pagtingin o paggalaw. At habang umaagos ang ilog sa harap nila, parang kasama nitong dinadala palayo ang dating kahihiyang ipinataw sa kanila. Papalitan ng pangarap na matagal nilang ipinaglalaban sa katahimikan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang buhay ng isang tao ay parang ilog na matagal nating pinagmamasdan, akala natin pareho lang ang agos. Pero sa paglipas ng panahon, dinadala pala tayo nito sa lugar na minsan ay inakala nating hindi natin kayang marating. Mula sa tabing ilog kung saan minsang binalikan ni Mea at Lioren, ang gabing wala silang mapuntahan, nagsimula ang mas mabigat, ngulit mas malinaw na yugto ng kanilang buhay. Hindi naging madali ang law school para kay Lioren. Hindi sapat ang talino lamang. May mga araw na halos hindi niya makakayanan ng ingay sa hallway, ang sabay-sabay na recitation, ang biglaang pagbabago ng schedule at ang pressure ng mga professor na sanay sa mabilis, agresibo at matapang na pagsagot. Ngunit may dala siyang disiplina na hinubog ng maraming taon ng pagtitiis. Gabi-gabi, sa maliit nilang inuupahang bahay malapit sa legal aid office, makikita si Lioren na nakaupo sa mesa. May earplugs, may nakahanay na index cards ayon sa kulay at may tasa ng malamig ng tsaa sa tabi. Si Mea naman ay kadalasang nasa kabilang mesa, nag-aayos ng papeles para sa mga kliyente ni Attorney Nerio Sandoval. Pareho silang tahimik, ngulit sa katahimikang iyon, parang may kasunduan sila, walang bibitaw. Madalas pa ring dumalaw si Maestra Orlando Pasyon kahit mahina na ang tuhod nito. Dinadalhan niya si Lioren ng turon o nilagang saba at kahit hindi pala kwento si Lioren, alam ni Mea na mahal ng anak niya ang presensya ng matandang guro. Si Aling Sefrina Dacumos naman ay hindi pa rin nagbabago. Tuwing exam week nagpapadala siya ng ulam na nakalagay sa lumang ice cream container. Sabihin mo sa anak mo. Bili ni Aling Sefrina kay Mea. Ang utak, parang kalan din yan. Kapag puro apoy, masusunog. Pakainin mo ng tama. Nakangiti si Mea habang tinatanggap ang pagkain. Kayo talaga, Aling Sefrina. Aba, abogado na yan balang araw. Baka ako ang unang ipagtanggol niyan kapag may nang away sa karinderya ko. Hindi nagtagal, nakapagtapos si Lioren ng abogasya. Sa araw ng graduation, walang malaking handaan, ngulit naroon ang lahat ng naging pundasyon ng buhay niya. Si Mea na halos hindi mapakali sa iyak, si Attorney Sandoval na tahimik na nakatayo sa gilid, si Yezara Fenelosa na kumukuha ng litrato, si Brixie Liazo na bitbit ang maliit na banner na siya mismo ang gumawa, si Maestra Orlando na nakaupo sa harap at paulit-ulit na pinupunasan ng salamin, at si Aling Sefrina na may dalang plastic bag ng lumpia dahil baka magutom ang bagong abogado. Nang tawagin ng pangalan ni Lioren, tumayo siya ng tuwid. Hindi siya kumawali ng malaki, hindi siya ngumiti ng todo. Ngunit nang makita niya si Mea sa gitna ng mga tao, bahagya niyang inilagay ang kamay sa dibdib, ang tahimik nilang senyales ng pasasalamat. Pagkatapos ng graduation, dumaan pa siya sa mas mahirap na yugto, ang bar exam. May mga gabing sumasakit ang ulo niya sa sobrang pagbabasa.
May araw na kailangang huminto siya dahil hindi niya na makayanan ng ingay sa review center. Ngunit hindi niya itinuring na kahinaan ang paghingi ng pahinga. Natutunan niya sa buong buhay niya na ang tunay na lakas ay hindi ang pagpipilit hanggang masira, kundi ang pagkilala kung paano ka makakatayo nang hindi itinatanggi ang sarili mong pangangailangan. Nang lumabas ang resulta, pasado si Lioren. Hindi lamang pasado, napasama siya sa mga may pinakamataas na marka sa ilang subject. Hindi siya nagdiwang ng maingay. Nakaupo lang siya sa harap ng computer nang makita ang pangalan niya sa listahan. Si Mea ang unang napasigaw. "Anak!" Nanginginig ang boses niya. "Attorney Lioren Alvior ka na!" Dahan-dahang tumayo si Lioren. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi diretso sa mata, ngunit sapat para makita ni Mea ang luha sa gilid ng mga mata niya. "Ma," sabi niya, "tapos na ang isang bahagi." Lumapit si Mea at hinakap siya. Sa pagkakataong iyon, hindi umiwas si Lioren. Hinayaan niyang yakapin siya ng ina ng mahigpit, matagal, at puno ng mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Lumipas pa ang mga taon. Si Lioren ay naging kilalang abogado sa larangan ng disability rights, land dispute, at corporate fraud. Hindi siya tulad ng mga abogadong mahilig magpa-interview sa telebisyon. Hindi siya sumisigaw sa korte. Hindi siya gumagamit ng yabang para takutin ang kalaban. Ang sandata niya ay detalye. Petsa, pirma, oras, resibo, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, at butas sa kwento lang nagsisinungaling. Nagtayo siya ng maliit ngulit respetadong legal practice kasama si Brixian na ngayon ay legal researcher matapos makapagtapos sa tulong ng scholarship network na tinulungan ni Mea na buuin. Si Yezara naman ay isa ng investigative journalist na kilala sa pagbubunyag ng katiwalian sa lupa, negosyo at institusyong umaapi sa mahihina. Madalas silang magtulungan. Si Yezara ang naghahanap ng kwento, si Brixian ang naghuhukay ng dokumento, at si Lioren ang naglalatag ng batas. Si Mea naman ay hindi na natiling ani ng anak. Sa legal aid community, kilala na siya ngayon bilang isang paralegal advocate na mahusay kumausap sa mga ina, manggagawa, kasambahay, at magulang ng batang may kapansanan. Marami ang pumupunta sa kanya hindi lang para sa dokumento, kundi para sa lakas ng loob. "Ma'am Mea," sabi minsan ng isang batang ina na tinanggihan ng anak sa daycare dahil raw hindi nagsasalita. "Paano po ninyo kinaya noon?" Tumingin si Mea sa litrato ni Lioren sa kanyang mesa, suot ang barong bilang abogado. "Hindi ko kinaya lahat ng sabay-sabay. Kinaya ko lang ang bawat araw. Minsan, sapat na yon." Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, unti-unting gumuro ang mundong minsang nagtaboy sa kanila. Ang mansyon ng Montemayor ay nanatiling nakatayo, ngulit wala na ang bating ningning. Ang mga fountain sa harap ay bihira ng umandar. Ang hardin na dating inaalagaan ni Tomasito ay tila napabayaan na mula nang magretiro at umuwi sa probinsya. Marami sa dating kasambahay ang umalis na. Si Manang Bining na lamang ang paminsan-minsang bumibisita. Hindi na bilang tagaluto, kundi bilang matandang hindi matiisang mahay na minsang pinaglingkuran. Ang Doña Severina Montemayor ay matanda na. Ang dating tuwid na tindig ay yumuko na. Ang dating matalas na boses ay paos na. Ang mga kamay na minsang nakaturo sa pintuan para palayasin ang mag-ina ay naninginig na ngayon kahit sa simpleng paghawak ng tasa. Nguit kahit bumagal ang katawan, hindi naging madali sa kanya na aminin na nagkamali siya. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala niya sa sarili niya na tama ang ginawa niya, na pinrotektahan niya lamang ang pangalan ng pamilya. Ngunit ang pangalang iyon ang unti-unting linamon ng taong pinagkatiwalaan niya, si Attorney Octavio Brillantes. Matagal nang hawak ni Octavio ang legal affairs ng Montemayor Estate. Noong malakas pa si Doña Severina, magalit ito. Laging nakangiti, laging may dalang magandang balita. Ngunit habang tumatanda ang matanda at humihina ang katawan, sinimulan ni Octavio ang dahan-dahang paglipat ng kapangyarihan. Gumawa siya ng dummy corporations, peking board resolutions at mga dokumentong pinapirmahan kay Doña Severina noong panahong umiinom ng gamot at hirap ng magbasa ng matagal. Si Carmelita Veira, pinsan ni Edric, ay nakinabang din sa ilang transaksyon. Nung una, akala niya simpleng pag-aayos. Lamang ng ari-arian ang ginagawa ni Octavio. Binigyan siya ng komisyon, bagong kotse, travel allowance, mulit nang mapansin niyang may mga lupang nailipat sa pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala.
Nagsimula siyang matakot. Octavio, minsan niyang sabi sa opisina nito, "Sigurado ka bang legal lahat ito?" Ngumiti lamang si Octavio habang inaayos ang cufflinks. "Carmelita, ang legal ay depende sa kung sino ang marunong gumawa ng papel. Hindi ang sagot." "Hindi mo kailangan ng sagot," malamig nitong sabi. "Kailangan mo lang tandaan kung gaano karami ang napirmahan mo." Doon nagsimulang maunawaan ni Carmelita na hindi na siya kasabwat na nakikinabang lamang. Isa na rin siyang bihag. Si Edric naman ay ibang tao na rin. Hindi siya naging masaya matapos mawala sina May at Leoren. Sa unang taon, pinilit niyang maniwala na tama ang desisyon niyang sumunod sa ina. Lamang ng ari-arian ang ginagawa ni Octavio. Binigyan siya ng komisyon, bagong kotse, travel allowance, mulit nang mapansin niyang may mga lupang nailipat sa pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala. Nagsimula siyang matakot. "Octavio," minsan niyang sabi sa opisina nito, "Sigurado ka bang legal lahat ito?" Ngumiti lamang si Octavio habang inaayos ang cufflinks. "Carmelita, ang legal ay depende sa kung sino ang marunong gumawa ng papel. Hindi ang sagot." "Hindi mo kailangan ng sagot," malamig nitong sabi. "Kailangan mo lang tandaan kung gaano karami ang napirmahan mo." Doon nagsimulang maunawaan ni Carmelita na hindi na siya kasabwat na nakikinabang lamang. Isa na rin siyang bihag. Si Edric naman ay ibang tao na rin. Hindi siya naging masaya matapos mawala sina May at Leoren. Sa unang taon, pinilit niyang maniwala na tama ang desisyon niyang sumunod sa ina. Ngulit gabi-gabi, bumabalik sa kanya ang mukha ni Mea sa ulan at ang batang nakayakap sa leeg nito. Maraming beses niyang sinubukang hanapin sila, ngulit pinigilan siya ng hiya, ng takot at ng kahinaan niyang matagal nang naging ugat ng lahat. Nang mabalitaan niyang abogado na si Leoren, hindi siya nakaramdam ng yabang, nakaramdam siyang hiya. Isang hapon, dumating ang sabina sa mansyon. Kinasuhan ng Montemayor Estate kaugnay ng falsification, illegal transfer of assets, corporate fraud, at ilang reklamo mula sa maliliit na shareholders at empleyadong nawalan ng benepisyo. Nakapangalan sa ilang dokumento si Doña Severina. May pirma niya. May seal ng notaryo. May board resolution na sinasabing siya ang pumayag sa paglilipat ng ari-arian. "Hindi ko ito ginawa," nanginginig na sabi ni Doña Severina habang hawak ang papel. "Edric, hindi ko ito binasa. Sinabi ni Octavio, routine lang." Namumutla si Edric. "Ma, bakit kayo pumirma?" "Dahil pinagkatiwalaan ko siya." Sa unang pagkakataon, walang silbi ang yaman nila. Ang mga dating abogado ng pamilya ay umatras. Ang mga kaibigan ni Doña Severina sa alta sosyedad ay hindi sumasagot sa tawag. Ang mga dating bisitang nakikitawa sa hapunan ay biglang naging abala. At si Octavio, na matagal nilang inakalang tagapagtanggol, ay naghain ng sariling depensa at sinabing lahat ng transaksyon ay ginawa sa utos ni Doña Severina. Doon napilitan si Edric na gawin ang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pumunta siya sa opisina ni Attorney Leoren Alvior. Maliit ang opisina kumpara sa law firms na dati niyang pinupuntahan, ngunit puno ito ng tao. Mga magsasaka, magulang, manggagawa at matatandang may dalang folder. Sa dingding may nakasulat, "Ang hustisya ay dapat hindi lamang para sa may kayang magbayad." Nang makita iyon ni Edric, lalo siyang nahiya. Si Mea ang unang nakita sa kanya. Tumigil ang kamay nito sa pag-aayos ng dokumento. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. 20 taon ang pagitan ila, ngulit parang muling bumalik ang ulan, ang gate, ang katahimikan. "Mea," mahinang sabi ni Edric. Hindi malamig ang mukha ni Mea, ngunit hindi rin ito malambot. "Bakit ka nandito?" tanong ni Mea. Napayuko si Edric. "Kailangan namin ng tulong." "Ngayon?" tanong ni Mea. "Ngayong wala nang ibang gustong tumulong?" Tinanggap ni Edric ang tama ng tanong. "Oo, at alam kong wala akong karapatang humingi." Bago pa makasagot si Mea, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Leoren, suot ang simpleng gray suit, hawak ng makapal na folder. Hindi na siya batang nakayakap sa leeg ng ina. Matangkad siya, mahinahon, may matang hindi man laging tumitingin ng diretsyo, ay talang nakikita ang lahat na dapat makita. Natigilan si Edric. "Leoren,"
Tahimik siyang tinignan ni Lioren. Mr. Montemayor, parang sinampal siya sa apelyido na iyon. Hindi papa, hindi tatay, hindi dad. Mr. Montemayor. Anak, halos pabulhong niyang sabi. Hindi nagbago ang mukha ni Lioren. Ano ang kailangan ninyo? Ipinaliwanag ni Edric ang kaso. Habang nagsasalita, hindi siya pinutol ni Lioren. Si Mea ay tahimik lang sa gilid, ngulit ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan. Nang matapos si Edric, inilapag niya ang kopya ng mga dokumento sa mesa. Si Mama, napalunok siya. Doña Severina, gusto kang makausap. Wala na siyang ibang malalapitan. Hindi agad sumagot si Lioren. Binuksan niya ang unang dokumento, tinignan ng petsa, pirma, notarial seal, at pangalan ng kumpanyang tumanggap ng ari-arian. Isang tingin lang ay may napansin na siya. May mali rito, sabi niya. Umangat ang mukha ni Edric. Matutulungan mo kami? Hindi ko pa sinasabing kukunin ko ang kaso. Napayuko si Edric. Alam ko. Bakit ngayon lang? Tanong ni Lioren, kalmadong ngunit matalim. Bakit noong sila ang nasa labas ng gate, hindi nyo kayang magsalita? Bakit noong tinawag akong kahihiyan, pinili nyong manahimik? Namamasa ang mata ni Edric. Duwag ako. Tahimik ang silid. Alam ko, dagdag niya, at walang araw na hindi ko pinagsisihihan iyon. Hindi nagpahayag ng galit si Lioren. Hindi siya sumigaw, ngulit mas mabigat ang katahimikan niya kaysa anumang sigaw. Maya-maya, sinabi niya, kakausapin ko si Doña Severina, hindi bilang agpo, bilang abogado na titingin kung may inosenteng taong madadamay sa kasong ito. Kinabukasan, dinala ni Edric si Doña Severina sa opisina. Naka-wheelchair na ito, balot ng makapal na shawl, malayo sa dating reyna ng mansyon na kinatatakutan ng lahat. Nang makita niya si Mea, nanginginig ang labi niya, ngunit walang lumabas na salita. Nang makita niya si Lioren, tuluyan siyang napaiyak. Si Lioren ay nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Maayos ang pagkakalagay ng mga dokumento sa harap niya. Si Brixian ay nasa tabi, handang mag-record ng notes. Si Izara naman ay wala sa loob, ngunit nasa labas ng opisina, naghihintay kung kakailanganin ang tulong niya sa paghahanap ng public records. Apo, mahinang sabi ni Doña Severina. Hindi sumagot agad si Lioren. Kunin mo ang kaso ko, nanginginig nitong pakiusap. Wala na akong ibang malalapitan. Tumingin si Lioren sa papel, pagkatapos ay sa nanginginig na kamay ng matanda. Naaalala niyo ba ang sinabi niyo sa akin noong bata ako? Napapikit si Doña Severina. Oo. Ano iyon? Umiyak ito ng tahimik. Sinabi kong, hindi pwede ang siraulo sa mansyon ko. Napahawak si Mea sa gilid ng upuan, ngulit na natili siyang tahimik. At ngayon, sabi ni Lioren, ang tinawag ninyong ganun ang kailangan ninyong kumuha ng kaso ninyo. Tumanggo si Doña Severina, luhaan. Oo, at wala kong karapatang humingi, pero kung may natitira pa akong araw sa mundo, gusto kong aminin na mali ako. Hindi ka kahihiyan, Lioren. Ako ang kahihiya. Hindi pa iyon sapat para burahin ang nakaraan. Alam iyon ni Mea, alam iyon ni Lioren. Ngunit may bigat ang unang pag-aamin, lalo na sa taong buong buhay na ginawang kalasag ang pagmamataas. Binasa ni Lioren ang ilan pang dokumento. Nakita niya agad ang posibleng pandaraya. Petsang tumapat sa araw na nasa ospital si Doña Severina, notaryong matagal nang matay bago pa mapirmahan ng papel, at kumpanyang 3 buwan pa lamang nakarehistro, ngulit tumanggap na ng milyon-milyong halaga ng lupa. May empleyado bang maaapektuhan kapag bumagsak ang estate? Sabi ni Lioren. Oo, sagot ni Edric. Mahigit 200. Marami roon matatagal na sa amin. May maliliit na shareholders? Oo. May mga pamilyang mawawalan ng benepisyo? Tumanggo si Edric. Doon nagdesisyon si Lioren. Hindi dahil bigla niyang nakalimutan ang sakit, hindi dahil sapat ang luha ni Doña Severina para gumaling ang sugat ng pagkabata,
kundi dahil kung pababayaan niya ang kasong ito, hindi lamang ang pamilyang minsang nakit sa kanila ang babagsak. Kasama ring madudurog ang mga taong walang kasalanan, mga empleyado, kasambahay, manggagawa at maliliit na pamilyang umaasa sa kabuhayan. Tatanggapin ko ang kaso, sabi ni Lioren. Napahinga ng malalim si Edric. Si Doña Severina naman ay napahagulhol. Ngunit itinaas ni Lioren ang kamay. May kondisyon. Natahimik sila. Una, buong access sa dokumento. Walang itatago. Pangalawa, kung may kasalanan kayo sa ibang bagay, hindi ko iyon pagtatakpan. Pangatlo, hihingi kayo ng tawad kay Mea nang walang palusot. Hindi ngayon dahil kailangan ninyo ng abogado, kundi dahil matagal na ninyong iyong dapat ginawa. Nanginginig na tumingin si Doña Severina kay Mea. Mea? Nanatiling tuwid ang upuan ni Mea. Pinahiya kita. Inagawan kita ng tahanan, tinawag kong sumpa ang anak mo, biyaya pala. Wala akong dahilan, wala akong ipaliliwanag, patawag. Matagal bago sumagot si Mea. Sa pagitan nila naroon ang 20 taon ng gutom, luha, takot, pagpupuyat at pagbangon. Hindi ko pa alam kung napapatawad na kita, sabi ni Mea, pero narinig ko ang paghingi mo ng tawad. Tumanggo si Doña Severina, tanggap ang bigat ng sagot. Pang-apat, dagdag ni Lioren, katag natapos ang kasong ito, aaminin ninyo sa publiko ang diskriminasyong ginawa ninyo. Hindi para siraan ang sarili, kundi para may matutunan ng iba. Hindi lang legal case ang haharapin natin, pananagutan din. Napapikit si Doña Severina. Ang dating siya ay hindi papayag na mapahiya. Ngunit ang dating siya ang dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Matanda, nanghihina at umaasa sa apo niyang minsang tinaboy. Namasa ang mata ni Mea. Sa harap niya ay hindi lamang ang anak na minsang pinrotektahan niya sa ulan. Naroon ang lalaking natutong gawing hustisya ang sugat at gawing direksyon ang sakit na minsang muntik nang dumurog sa kanila. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng dumilim. Ngunit sa mesa ni Attorney Lioren Alvior, isa-isang lumilinaw ang mga ebidensyang magdadala sa kanila sa huling laban. Hindi lamang laban kay Octavio Brillantes, kundi laban sa matagal ng namasa ang mata ni Mea. Sa harap niya ay hindi lamang ang anak na minsang pinrotektahan niya sa ulan. Naroon ang lalaking natutong gawing hustisya ang sugat at gawing direksyon ang sakit na minsang muntik nang dumurog sa kanila. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng dumilim. Ngunit sa mesa ni Attorney Lioren Alvior, isa-isang lumilinaw ang mga ebidensyang magdadala sa kanila sa huling laban. Hindi lamang laban kay Octavio Brillantes, kundi laban sa matagal ng paniniwalang ang taong naiiba ay madaling itulak sa gilid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang nasa ilalim ng mesa. Siya na ang abogadong haharap sa korte, hawak ang katotohanang matagal itinago ng mga taong nag-akalang sapat ang yaman para takpan ang kasalanan. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Sa pagtatapos ng isang kwento, madalas nating hinihintay kung sino ang mananalo at sino ang matatalo. Pero minsan, ang tunay na wakas ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo sa laban, kundi sa paghilong ng sugat, sa pag-amin ng kasalanan, at sa pagtatayo ng bagong tahanang hindi na kayang gibain ng panghuhusga ng mundo. Mula nang tanggapin ni Attorney Lioren Alvior ang kaso ng Montemayor Estate, nagbago ang takbo ng kanyang opisina. Dati, tahimik na pumapasok ang mga kliyente para humingi ng tulong sa lupa, trabaho at diskriminasyon. Ngayon, may dagdag na bigat sa bawat araw dahil alam ng lahat na ang kasong hawak niya ay hindi ordinaryo. Ito ang kasong magbubukas ng lihim ng pamilyang minsang nagtaboy sa kanya at sa kanyang ina. Ito ang kasong maglalagay sa kanya sa harap ng mga taong minsang tumawag sa kanya ng kahihiyan. Ngunit kahit marami ang naghihintay kung maghihingati ba siya, nanatiling kalmado si Lioren. Sa conference room, gabi-gabi niyang inaayos ang mga dokumento.
May 3 hanay ang mesa. Lehitimong papeles ng Montemayor Estate, kahina-hinalang transaksyon at mga dokumentong kailangang beripikahin. Si Brixian Lazo ay nasa kabilang dulo ng mesa, nakalubog sa makapal na folder ng Securities and Exchange Commission records. Si Yazara Fenelosa naman, bilang investigative journalist, ay tumutulong sa paghahanap ng public records, lumang corporate filings at mga taong maaaring makapagpatunay sa kilos ni Octavio. Lioren, sabi ni Brixian isang gabi, habang hinihimas ang pagod na mata. 3 daming corporation ang paulit-ulit na lumalabas. Iba-iba ang pangalan pero pareho ang registered address. Hindi agad sumagot si Lioren. Tinignan niya ang 3 papel, pagkatapos ay inilapit sa ilaw. Pareho rin ang font ng notarial details. Napatingin si Mea na nakaupo sa gilid at nag-aayos ng listahan ng dating mga empleyado ng mansyon. Ibig sabihin? Sagot ni Lioren. May iisang gumawa. Hindi ito magkakahiwalay na pagkakamali. Pattern ito. Hindi ordinaryong memorya lamang ang gumagana kay Lioren sa mga gabing iyon. Ang kakayahan niyang makakita ng maliliit na detalye, ang bagay na minsang inakala ng iba na kakaibang dapat ikahiya, ang nagiging sandata niya ngayon. Napansin niya na sa 5 dokumentong sinasabing pinirmahan ni Doña Severina, pare-pareho ang pagkakakurba ng letrang S pero iba ang bigat ng pirma kumpara sa tunay nitong lakda sa lumang bank documents. May board resolution na may petsa na tumatapat sa araw na nasa ospital si Doña Severina dahil sa mild stroke. May notary seal na ginamit di umano ang araw ng linggo kahit sarado ang opisina ng notaryo at higit sa lahat may isang deed of transfer na pinirmaan ng notaryong pumanaw na pala 1 taon bago ang petsa na nakalagay sa dokumento. Hindi lang siya nagnakaw, mahinam sabi ni Yazara habang hawak ang kopya ng death certificate ng notaryo. Ginamit niya ang pangalan ng patay. Sagot ni Lioren. Ginamit niya ang kahinaan ng buhay at patay at ginamit niya rin ang katahimikan ng mga taong takot. Isa sa mga kailangang hanapin ay si Manang Bining. Matagal na itong wala sa mansyon at nakatira na sa maliit na bahay ng pamangkin sa Cavite. Si Mea mismo ang pumunta kasama si Yazara. Nang makita ni Mea sa pintuan, nanginginig itong tumayo at agad na napaiyak. "Ma'am Mea?" sabi nito. "Akala ko hindi na tayo magkikita." Lumapit si Mea at hinawak ang kamay ng matanda. "Manang, hindi na po ako ma'am. Mea na lang." Umupo sila sa maliit na sala. Habang gumagawa ng tsaa ang pamangkin ni Manang Bining, inilabas ni Manang Bining ang isang lumang kahon ng biskwit sa loob ng aparado. Sa loob noon ay mga resibo, lumang larawan at isang manipis na ledger na halos naninilaw na ang pahina. "Iningatan ko ito. Hindi ko alam kung bakit nun. Basta pakilamdam ko, may araw na kakailanganin." Binuksan ni Mea ang ledger. Naroon ang mga gastos ng mansyon noong gabing pinalaya sila. Pagkain para sa dinner party, bayad sa pianist, dagdag na alak, at sa pinakailalim may nakasulat na cash release kay Attorney Octavio Brillantes. Ang oras ng pagkuha nito ay halos kasabay ng komosyon sa dining hall. May pirma ni Octavio sa tabi. "Bakit siya binayaran noon?" tanong ni Yazara. Napaiyak si Manang Bining. "Narinig ko silang nag-uusap ni Doña Severina pagkatapos ninyong umalis. Sabi ni Octavio, kailangang ayusin ang family trust para hindi raw magkaroon ng claim ang bata balang araw. Hindi ko naintindihan noon pero natakot ako." Nanlamig ang kamay ni Mea. Hindi lang pala sila pinalayas dahil sa hiya. Noong gabing iyon, nagsimula na ring pagplanuhan ni Octavio kung paano aalisin si Loren sa anumang karapatan bilang apo ng Montemayor. Pagbalik nila sa opisina, tahimik na binasa ni Loren ang ledger. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit sa maingay na paraan. Gunit nakita ni Mea ang higpit ng kanyang mga daliri sa gilid ng papel. "Anak," sabi ni Mea ang maingat, "kaya mo pa ba?" Tumanggo si Loren. "Oo, mas malinaw na ngayon."
Dumating ang araw ng paglilitis. Punong-puno ang courtroom. Naroon ang mga dating empleyado ng Montemayor Estate, ilang maliliit na shareholders, media, at mga taong nakasubaybay sa kaso dahil sa pangalan ng pamilyang sangkot. Si Doña Severina ay nakaupo sa wheelchair, katabi si Edric. Hindi na siya nakasuot ng mamahalin alahas, isang simpleng itim na bestida at puting shawl lamang. Sa kabilang panig, si Octavio Brillantes ay nakaupo ng tuwid, makinis ang buhok, mamahali ng suit, at may ngiting tila sinasabing kontrolado pa rin niya ang lahat. Nang magsimula ang pagdinig, sinubukan agad ng kampo ni Octavio na baliktarin ang kwento. Your Honor, sabi ng abogado ni Octavio, ang kasong ito ay malinaw na may personal na motibo. Si Attorney Alvior ay apo ni Doña Severina, ngunit siya rin ay may matinding personal na galit sa pamilyang Montemayor. Hindi ba posible na ang kasong ito ay paraan lamang ng paghihinggit? Tumayo si Loren. Maayos ang tiklop ng papel sa harap niya. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya tumingin ng direkta kay Octavio. Ngunit nang magsalita siya, malinaw ang bawat salita. Your Honor, ang ebidensya ay hindi naghihinggit. Ang dokumento ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang petsa, pirma, bank transfer at notarial record ay hindi nakakaramdam ng galit. Iyon ang ihaharap namin ngayon. Tahimik ang courtroom. Isa-isang inilatag ni Loren ang ebidensya. Una, ang medical record ni Doña Severina na nagpapatunay na nasa ospital ito noong araw na sinasabing dumalo siya sa board meeting. Pangalawa, ang certification mula sa notarial office na sarado ito sa petsang ginamit sa isang deed of transfer. Pangatlo, ang death certificate ng notaryo na ang pangalan ay ginamit sa dokumentong pinirmahan di umano makalipas ang 1 taon mula nung ito ay mamatay. Pang-apat, ang bank transfers mula sa Montemayor Estate patungo sa 3 dummy corporations na may parehong address at konektado sa dating law clerk ni Octavio. Panglima, ang ledger ni Manang Bining na nagpakita noong gabing pinalaya sina Mea at Loren, may bayad ng inilabas kay Octavio kaugnay sa Family Trust Adjustment. Nang tumayo si Manang Bining bilang saksi, nanginginig ang kanyang tuhod. Tinulungan siya ng court staff papunta sa witness stand. Tumingin siya kay Mea, pagkatapos kay Loren. Sabihin ninyo lang ang totoo, mahinang sabi ni Loren. Tumanggo ang matanda. Matagal akong natakot, pero mas nakakatakot pala ang tumanda ka na alam mong nananahimik ka habang may ana at batang sinaktan. Ikinuwento niya ang narinig na pag-uusap ni na Doña Severina at Octavio noong gabing iyon. Hindi niya pinalabis, hindi niya ginawang drama ang bawat detalye. Gunit sapat ang kanyang salaysay para mapakita na matagal nang may interes si Octavio na ilayo si Loren sa anumang karapatan. Dahil alam niyang kapag nanatili ang bata sa pamilya, maniging komplikado ang mga planong hawakan ng trust. Pagkatapos ni Manang Bining, tinawag si Carmelita Veira. Ang dating babaeng mapanlait at laging nakangiti ay iba na ngayon. Payat, maputla, at halatang maraming gabing hindi nakatulog. Noong una, ayaw niyang magsalita. Gunit nang ipinakita ni Loren ang mga dokumentong may pirma niya sa ilang transfer, napaupo siya ng malalim. Miss Veira, mahinang tanong ni Loren, alam niyo bang dummy corporations ang tumanggap ng ari-arian? Napalunok siya. Nang una, hindi. Sinabi ni Octavio na legal tax restructuring lang. At nang nalaman ninyo? Patakang luha niya. Tinakot ako. Sinabi niyang kapag nagsalita ako ang ibabagsak niya. Tinignan siya ni Loren. Walang awa sa mukha niya, gunit wala ring kalupitan. Nakikinabang kayo noon? Oo, amin siya. At pinagsisisihan ko iyon. Hindi naging madali ang paglilitis. Ilang beses sinubukan ni Octavio na ilihis ang usapan. May sandali pang siya mismo ang tumayo at nagsalita, hindi na napigilan ng sariling abogado. Your Honor, napakalinaw na ginagamit ni Attorney Alvior ang korte para linisin ang sarili niyang sugat. Siya ay isang taong may kondisyon. Paano tayo makakasiguro na hindi niya binibigyan ng ibang kahulugan ang mga pattern na nakikita niya? Isang malamig na katahimikan ang bumagsak sa courtroom. Si Mea ay napahawak sa gilid ng upuan. Si Edric ay napayuko sa hiya. Si Doña Severina naman ay napaluha dahil narinig niya sa bibig ni Octavio ang parehong paghamak na minsan ay sa kanya nagmula.
Tumayo si Lioren, hindi nanginginig ang boses niya. Your Honor, may autism ako, hindi yon lihim. Ngunit ang autism ko ay hindi ebidensya laban sa akin. Ang mga dokumentong hawak ko ay public records, bank records, medical records at sworn testimonies. Kung may gustong kontrahin ang kabilang panig, kontrahin nila ang dokumento, hindi ang pagkatao ko. Napatanggo ang hukom. Sustained. Counsel, manatili tayo sa ebidensya. Sa sandaling iyon, maraming tao sa courtroom ang napatingin kay Lioren nang may bagong paggalang. Hindi dahil naawa sila sa kanya, kung hindi dahil nakita nilang hindi niya kailangang magpanggap na ibang tao para maging mahusay. Ang dating tinawag na kahinaan ay malinaw na bahagi ng kanyang lakas. Ngunit ang pinakamabigat na eksena ay dumating nang si Doña Severina mismo ang tumayo bilang saksi. Tinulungan siya ni Edric mula sa wheelchair papunta sa stand. Mabagal ang kanyang lakad, ngunit pinilit niyang tumayong tuwid hanggat kaya niya. Doña Severina, tanong ni Lioren, kayo po ba ay kusang pumirma sa lahat ng dokumentong inihaharap sa inyo noon ni Attorney Brillantes? Hindi ko po naunawaan ang lahat. Marami akong pinirmahan dahil nagtiwala ako at dahil mas mahalaga sa akin noon ang mapanatili ang pangalan namin kaysa suriin ang katotohanan. May gusto po ba kayong idagdag? Tumahimik siya. Tumingin siya sa buong courtroom. Pagkatapos, tumingin siya kay Mea. Oo, sabi niya. Hindi lamang ako biktima rito, may kasalanan din ako. Nagkagulo ang bulungan sa loob, ngunit ipinagpatuloy niya. 2 taon na ang nakalipas, pinalayas ko ang manugang ko at ang apo kong may autism dahil inakala kong kahiyagan sila sa pamilya ko. Tinawag ko ang bata sa salitang hindi dapat ginagamit ng ninuman. Pinili ko ang reputasyon kaysa awa, ang pride kaysa pamilya. At ang pagkakamaling iyon ang nagbukas ng pinto para sa mga taong tulad ni Octavio. Dahil kapag ang puso ng isang bahay ay marunong magtaboy, madaling pasukin ang kasamaan. Umiiyak na si Mea, mungit tahimik. Si Lioren ay nakatayo sa harap, hindi gumagalaw. Mea, dagdag ni Doña Severina, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Lioren, hindi mo kailangang patawarin ako para maging totoo ang paghingi ko ng tawad. Sasabihin ko ito sa korte, sa pamilya, at sa kahit sinong makikinig. Hindi ikaw ang kahiyangan ng Montemayor. Ako. Hindi ito biglang nag-ayos ng lahat. Hindi ito binura ang gabing umalis ang mag-ina sa ulan. Ngunit para sa unang beses, ang kasalanang matagal itinago sa likod ng marmol na pader ay narinig ng lahat, malinaw at walang palusod. Matapos ang maraming pagdinig, inilabas ang desisyon. Napatunayang may sapat na basehan para panagutin si Octavio Brillantes sa falsification, fraud at paggamit ng dummy corporations para ilipat ang ari-arian ng Montemayor Estate. Ilang kaso ay dinala pa sa mas mataas na proseso, ngunit agad na iniutos ng korte ang freeze sa mga kaugnay na assets at pagbabalik ng ilang ari-ariang nailipat sa iligal na paraan. Si Carmelita, kapalit ng buong kooperasyon at pagsasauli ng nakuhang benepisyo, ay pumayag na maging testigo sa karagdagang kaso laban kay Octavio. Hindi siya nakaligtas sa panagutan, ngulit pinili niyang harapin ito kaysa magtago. Hindi agad nabawi ng Montemayor ang lahat. Maraming ari-arian ang kailangan pang dumaan sa legal restructuring. May mga utang na kailangang bayaran, may mga empleyadong kailangang siguraduhing hindi mawawalan ng trabaho. Si Lioren ang nanguna sa pagbuo ng protection plan para sa mga ordinaryong manggagawa ng estate, mga janitor, clerk, driver, security guard at kasambahay na walang kinalaman sa kasalanan ng mga nasa itaas. Isang araw matapos ang pangunahing desisyon, pumunta si Edric sa opisina ni Mea. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Simple ang polo, pagod ang mukha at mabigat ang mga mata. Mea, sabi niya, alam kong huli na ang lahat. Hindi ako nandito para hilinging bumalik ka. Wala akong karapatang hilingin iyon. Tahimik siyang tiningnan ni Mea. Sa loob niya, wala na ang dating galit na parang apoy. Ang nandoon na lang ay piklat, hindi na dumurugo, ngunit hindi rin mawawala. Edric, Sabi niya, tinanggap ko na noon pa na hindi ka naging tahanan para sa amin. Pinapatawad kita pero hindi para bumalik tayo sa dati. Pinapatawad kita para hindi na ako nakakadena sa gabing iyon. Napaluha si Edric.
Pwede ko pa bang makilala si Lioren bilang anak? Hindi ko iyong desisyon, sagot ni Mia. Si Lioren ang tatanungin mo. At kung ano man ang kaya niyang ibigay, tanggapin mo. Huwag mong madaliin. 20 taon ang nawala. Hindi iyon nababawi sa isang sorry. Tumango si Edric. Sa unang pagkakataon, natuto siyang hindi ipilit ang sarili. Lumipas ang 1 taon matapos ang kaso. Gamit ang bahagi ng naisalbang pondo, donasyon ng Halimuyak Foundation at tulong ng Legal Aid Network ni Attorney Sandoval, itinadag ni Mia at Lioren ang Silid Laya Legal and Learning Center. Hindi ito marangyang gusali. 2 palapag lamang ito, may maliwanag na bintana, tahimik na silid para sa mga batang madaling ma-overwhelm, maliit na library, counseling room at legal assistance desk para sa mga pamilyang hindi alam kung paano ipaglalaban ang karapatan ng anak nila. Si Mia ang naging program director. Araw-araw nakikipag-usap siya sa mga magulang na umiiyak dahil pinalayas sa paaralan ng anak, sa mga inang sinisisi ang sarili, sa mga amang hindi alam kung paano magsisimula. Sa bawat isa, hindi siya nagbibigay ng peking pangako. Sinasabi niya ang totoo. Mahirap ang laban pero hindi sila nag-iisa. Si Maestra Orlanda, kahit mahina na, naging honorary advisor. Nakaupo siya tuwing Sabado sa library, tinuturuan ng mga volunteer kung paano gumawa ng visual schedules at simple learning cards. Si Attorney Sandoval naman ang senior legal mentor, palaging may dalang lumang leather folder at payo sa mga batang abogado. Si Brix yan ang namahala sa research desk. Si Izara ay gumawa ng documentary tungkol sa mga pamilyang lumalaban sa diskriminasyon, ngunit tiniyak niyang hindi ginawang palabas ang sakit ng mga bata. Si Aling Sefrina naman, kahit matanda na, nagpadala ng pagkain tuwing may seminar. At huwag ninyong kakalimutang pakainin ng mga magulang, sabi niya sa telepono. Kapag gutom ang magulang, madaling mawalan ng pag-asa. Ang pinakatahimik na pagbabago ay kay Doña Severina. Hindi na siya bumalik sa dating trono sa mansyon. Ipinabenta ang ilang hindi kailangang ari-arian upang mabayaran ang utang ng estate at masuportahan ng center. Sa natitirang panahon ng buhay niya, pinili niyang pumunta sa Silid Laya tuwing Miyerkules. Hindi siya nagsasalita sa harap, hindi siya nagpapakilala bilang donor. Nakaupo lang siya sa library, nag-aayos ng mga libro ayon sa kulay at laki, minsan ay pinagmamasda ng mga bata tulad ni Lioren noon. Isang hapon, may batang lalaki na nagtatago sa ilalim ng mesa dahil sa ingay mula sa labas. Ang pangalan nito ay Santi. Umiiyak ang ina nito, hindi alam ang gagawin. Lumapit si Doña Severina, ngunit huminto siya sa tamang layo. Hindi niya hinawakan ng bata, hindi niya pinilit lumabas. Dati, mahinang sabi niya sa ina ni Santi, huwag mong hahayaang may sabi sa iyong kahihiyan siya. Narinig iyon ni Mia mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Hindi niya kailangang yakapin si Doña Severina para patunayang may nagbago. Minsan, sapat nang makita mong ang taong nanakit noon ay natutong hindi ulitin sa iba ang parehong sugat. Si Lioren naman ay patuloy na naging abogado, ngunit bukod sa korte, nagtuturo rin siya sa center tuwing Biyernes. Hindi siya palaging komportable sa maraming tao, kaya maliit na grupo lamang ang kinakausap niya. Tinuturuan niya ang mga batang magbasa ng simpleng karapatan, karapatang matuto, karapatang igalang, karapatang hindi tawaging sira dahil iba ang paraan ng pag-iisip. Sa huling eksena ng kanilang kwento, isang dapit hapon, nakaupo si Mia sa bench sa labas ng Silid Laya. Sa loob ng glass window nakikita niya si Lioren na nakaupo sa sahig kasama ang ilang bata. Hawak niya ang visual cards, mabagal magsalita, maingat at mapagpasensya. Sa tabi niya, may batang tulad niya noon na hindi tumitingin sa mata, ngunit nakikinig. Lumapit si Edric sa gate, may dalang kahon ng bagong libro. Hindi siya pumasok agad. Humingi muna siya ng permiso sa staff at nang payagan, tahimik niyang inilapag ang kahon sa donation table. Nagkatinginan sila ni Mia. Walang dating lambing, walang pagbabalik sa nakaraan, ngunit may payapang pagkilala na pareho na silang ibang tao.
Sa kabilang sulok ay nakaupo si Doña Severina sa wheelchair na inaayos ang librong pambata sa mababang shelf. Minsan ay patingin siya kay Lioren at sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi na mawawala. Ngulit kasama ng lungkot na iyon ang pasasalamat na kahit hindi na maibabalik ang nasira ay may mga bagay pa ring maaaring itayo mula sa pag-aamin at pagbabago. Lumapit si Lioren kay Mea matapos ang session. Hawak niya ang isang drawing mula sa Batang Santi. Bahay ang guhit. Hindi mansyon, hindi mataas ang gate, walang chandelier. Isang simpleng bahay na may malaking bintana at maraming tao sa loob. Ma, Sabi ni Lioren, sabi ni Santi, bahay daw ito na hindi maingay. Tinanggap ni Mea ang drawing. Matagal niya itong tinignan. Naalala niya ang gabing basang-basa silang umalis sa mansyon. Ang tanong ni Lioren na, uwi? At ang pangako niyang hahanap sila ng bahay na hindi takot sa kanya. Ngayon, nasa harap na niya ang sagot. Hindi ito marmol, hindi ito malawak na hagdanan, hindi ito apelyidong ipinagmamalaki ng mga mayayaman. Ang tunay na tahanan pala ay lugar kung saan hindi kailangang magpanggap ang isang bata para mahalin, kung saan ang ina ay hindi kailangang lumuhod para paniwalaan, at kung saan ang sugat ng kahapon ay ginagawang ilaw para sa mga susunod pang maliligaw sa dilim. Hinawakan ni Mea ang kamay ni Lioren. Sa pagkakataong ito, siya naman ang marahang kumapit. Nahanap na natin, anak. Bulong niya. Tumingin si Lioren sa loob ng silidlaya, sa mga batang nagbabasa, sa mga magulang na natutong huminga, sa mga taong minsang itinaboy ngulit ngayon ay may puwang na. Opo ma, sabi niya, uwi na tayo. At sa unang pagkakataon, ang salitang uwi ay hindi na tanong, hindi na takot, at hindi na pangarap lamang. Ito ay katotohanang binuo nila mula sa luha, laban, pagpapatawad at pagmamahal na kailanman ay hindi kayang palayasin ng kahit sinong tao.